Sinagot ng Malacanang ang paniningil ng pamilya Duterte sa paghimlay kay late President Ferdinand E. Marcos sa libingan ng mga bayani. May banat din ang palasyo sa puna ni VP Sara sa pagtugon ng gobyerno sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Magkaiba ang utang na loob at hustisya. Ito ang sagot ng Malacanang sa pahayag ng Duterte camp na ang umano'y kidnapping ni former President Rodrigo Duterte ang isinukli ng mga Marcos matapos ilagak sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na itolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. Noon pa man, nagpasalamat na raw si PBBM sa ginawa ni FVRRD. Aprobado din naman daw ng Supreme Court ang petisyong ilibing doon si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pero hindi raw porke thankful ang Pangulo ay isasawalang bahala nito ang mga reklamo at formal na pagsusugsog ng mga pamilya ng extrajudicial killing victims. Sa isang post ni Davao Congressman Pulong Duterte, habang buhay na raw maaalala ang March 11 o ang araw na dinakip si FPRRD bilang araw ng kataksilan ng Marcos Jr. administration na mas pinili raw ang political vengeance kaysa gratitude. Samantala, sinagot din ng Malacanang ang kritisismo ng Vice Presidente na walang ginagawang paghahanda ang gobyerno sa nangyayaring gulo sa Middle East. Ayon sa Vice, 2022 pa ay may banta na ng gera at dapat noon pa naghanda ang gobyerno. Buwalta ng Malacanang, nasa ilalim pa ng unit team si Duterte noon kaya ang panunumbat nito ngayon ay refleksyon ng kanyang aksyon bilang pangalawang Pangulo. Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Dagdag pa ni Yuse Claire Castro, unang putok pa lang ng gera sa gitnang silangan, wala sa Pilipinas ang Vice Presidente. Kaya kung wala umano itong nakikitang trabaho ng gobyerno, malamang ito ay dahil lagi siyang nagbabakasyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.